Noong February 10, 2018, isang Sabado sa tahimik na komunidad ng Conchali sa hilagang bahagi ng Santiago, Chile, isang simpleng lakad ang naghihintay sa 21 years old na buntis na si Fernanda Maciel. 7 months na niyang dinadala sa kanyang sinapupunan ang kanilang magiging anak ng kanyang kasintahang si Luis Petersen. Isang sanggol na babae na napagdesisyonan na nilang pangalan ng Josefa. Kinaumagahan ng araw na iyon, tila normal ang lahat. Sinamahan pa ni Fernanda ang kanyang kapitbahay upang magpalagay ng eyelash extensions. Pagkatapos nito, hinatid siya pauwi at doon ay sumabay siyang magtanghalian sa kanyang ina na si Paula Correa. Ngunit may napansing kakaiba ang ina ni Fernanda. Tahimik lang siya habang kumakain at halos hindi nagsasalita. Nakatingin din siya sa kanyang cellphone na naka-silent na para bang may hinihintay na mahalagang mensahe. Pagsapit ng 5:30 ng hapon, nagpaalam si Fernanda na lalabas sandali para makipagkita sa isang kaibigan. Sa pagmamadali, naiwan niya sa bahay ang kanyang bag, pitaka at mga susi. Mga palatandaang balak niyang bumalik agad. Suot niya noon ng kulay gray na damit at pares ng kulay peach na sapatos. Mula sa bintana, pinanood ni Paula si Fernanda habang papalayo. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang anak. Isang gabi, hindi na nakauwi si Fernanda Maciel matapos magpaalam sa kanyang ina na si Paula. Dito nagsimula mag-alala ang kanyang pamilya. Ilang beses nila siyang tinawagan, ngunit dumidiretso sa voicemail ang kanyang cellphone. Hinanap nila siya sa mga kalapit na lugar, ospital at maging sa morgue. Ngunit wala silang nakitang anumang bakas. Sa tulong ng mga otoridad, na-recover ang ilang surveillance footage sa paligid ng kanilang komunidad. Nakumpirma sa video ang huling direksyon ni Fernanda sa ganap na 5:30 ng hapon. Ngunit dahil sa limitasyon ng anggulo ng mga kamera, hindi na nakita kung saan eksakto siya nagtungo pagkatapos lumiko sa kalsada. Gaya ng karaniwang takbo ng mga investigasyon sa mga katulad na kaso, ang unang binalingan ng pansin ng mga pulis ay ang kasintahan ni Fernanda na si Luis Petersen. Dito umusbong ang mga teorya. Nais pa nitong takasan ng responsibilidad sa dinadalang anak ni Fernanda. O may kinalaman ba siya sa biglaang pagkawala ng dalaga? Lalo pang naging kahinahinala ang sitwasyon nang lumutang ang pahayag ng isang malapit na kaibigan ni Fernanda. Ayon sa mga mensaheng ipinadala ng dalaga noong January 15, nakararanas umano siya ng hindi magandang pakikitungo at tensyon sa relasyon nila ni Luis at hindi na niya alam ang gagawin. Ipinatawag ng mga otoridad si Luis upang magbigay ng kanyang pahayag. Ayon kay Luis, normal na bahagi lamang ng kanilang relasyon ang selos at kawalan ng seguridad na madalas magpunga na matitinding pagtatalo. Sa kabila nito, mariin niyang ipinahayag na mahal nila ang isa't isa at sabik na silang salubungin ang pagdating ng kanilang anak. Sabi ni Luis, hindi ko magagawang saktan si Fernanda. Gayunpaman lumabas sa mga pahayag ng ilang malapit na kakilala na hindi madaling baliwalain ang kanilang mga away. Ayon sa kanila, labis ang selos ni Fernanda at madalas silang gumawa ng eksena sa publiko. May isang pagkakataon pangaraw na sinadyang gaskasan ng dalaga ang kotse na ginagamit ni Luis sa kanyang paghahanap buhay bilang taxi driver. Ngunit matapos suriin ng mga otoridad ang alibay o katwiran ni Luis, napatunayang nasa ibang lugar siya noong oras na mawala ang dalaga. Dahil dito pansamantalang nawala ng direksyon ang mga taga-usig. Upang makahanap ng bagong anggulo, muling narepaso ng mga investigador ang mga nakalap na security footage. Doon ay napansin nila ang isang paulit-ulit na sasakyan, isang taxi na ilang beses nang naghatid kay Fernanda sa kanyang bahay. Kinumpirma naman ng mga kaibigan ng dalaga na may isang tsuper nga na naging mapilit. Hiningi nito ang numero ni Fernanda at nag-alok pa na maging kaibigan nito. Noong March 7, matapos ang masusing paghahanap, natunto ng mga pulisya ang tsuper sa rehiyon ng Valparaiso. Sa kanyang unang salaysay, sinabi ng lalaki na itinuring niya lang na regular na customer si Fernanda. Ayon sa kanya, sumakay raw ang dalaga dahil sumakit ang tiyan nito
kaya hinatid niya ito sa ospital. Doon umano ay hiningi ni Fernanda ang kanyang numero para magpasundo muli pagkatapos ng kanyang pagsusuri. Ngunit mabilis na nabuwag ang kwentong ito nang magpakita ng mga mensahe ang isang kaibigan ni Fernanda. Sa mga text, malinaw na ipinahayag ng dalaga na ang tsuper ang mapilit at sadyang naghahabol sa kanya. Maging ang pag-aalok ng mga damit para sa kanyang isisilang na sanggol. Dahil sa takot na masangkot at masira ang kanyang kasal, nagpasya ang tsuper na ilahad ang buong katotohanan. Inamin niyang kilala niya si Fernanda simula pa noong 2015 nang maisakay niya ito mula sa isang diskotek. Simula noon, linggo-linggo na siyang tinatawagan ng dalaga para magpahatid. Bagamat nawalan sila ng komunikasyon, noong huling bahagi ng 2017, muli silang nagtagpo sa isang bangko ilang buwan bago ang insidente. Inihayag din ng tsuper ang isang kakaibang detalye. Sa huling biyahe nila bago mawala si Fernanda, hiniling ng dalaga na ihatid siya sa tapat ng bahay ng kasintahang si Luis. Ngunit hindi ito bumaba. Sa halip na natili sila sa loob ng sasakyan upang manmanan o mag-espiya sa kilos ni Luis. Matapos ang araw na iyon, hindi na raw niya muling nakita ang dalaga. Voluntaryong ipinasuri ng tsuper ang kanyang sasakyan sa mga forensic experts. Matapos ang masusing pagsusuri sa bawat sulok ng taxi, walang nakitang anumang bakas ng pulang likido, hibla ng buhok o ebidensya na mag-uugnay sa kanya kay Fernanda. Dahil dito, tuluyan siyang inalis sa listahan ng mga sospek. Habang lumilipas sa mga buwan at walang malinaw na marka kung nasaan ang dalaga, nagsimula maglabasan ng iba't ibang haka-haka sa komunidad at sa media. Marami ang nag-isip na baka kusang umalis si Fernanda upang takasan na magulong relasyon nila ni Luis. Lumitaw pa nga ang teorya na baka sumama ito sa isang lihim na kalaguyo. Dala na rin ang mga komplikadong takbo ng kanyang buhay. Habang patuloy na naghahanap ng kasagutan ng pamilya Maciel, isang kakaibang balita ang nagdala sa kanila sa labas ng bansa. Isang mag-asawa ang mariing nagpahayag na nakita nila si Fernanda sa Bariloche, Argentina. Ayon sa kanila, radical ang naging pagbabago sa itsura ng dalaga at nakikita raw itong nagmamartilyo o nagpapamalas ng juggling sa tapat ng mga traffic light. Dahil mukha raw itong walang karanasan sa kanyang ginagawa, hinulaan ng mga saksi na baka tumakas ito mula sa kanyang pamilya. Dala ng matinding pag-asa, naglakbay ang ina ni Fernanda na si Paula Correa patungong Argentina upang personal itong kumpirmahin. Ngunit tulad ng mga naunang ulat, ito ay naging isa lamang false lead. Hindi kailanman naniwala si Paula na kusang aalis sa kanyang anak nang hindi nadadala ang kanyang mga personal na gamit. Bukod dito, abala noon ang kasintahang si Luis sa pagpapatayo ng kanilang sariling bahay at excited na si Fernanda na lumipat doon kasama ang isisilang na sanggol. Dahil nabigo ang teorya sa Argentina, sinuri ng mga investigador ang iba pang mga madidilim na anggulo. Dito lumabas ang pangalan ni Alexander Ayuson at ng kanyang kinasama na si Maria Araya, na kapwa may mga kriminal na record sa pagbebenta ng pinagbabawal na substance. Ayon sa ilang testigo, nakita si Fernanda na nakikipagpulong sa dalawa noong Biyernes, February 9, isang araw bago siya mawala. Musbong ang hinala na baka may iniwan na pakete ng bawal na substance ang grupo kay Fernanda upang itago, na posibleng naglagay sa kanya sa panganib. Hindi lang iyon ang tanging nakalipas na nag-ugnay kay Fernanda sa mapanganib na mundo. Noong nakaraang taon, nagkaroon din siya ng maikling relasyon kay Joel Cuevas Flores, na miyembro ng isang kilalang sindikato. Bagamat matagal nang tapos ang kanilang relasyon, nanatili silang magkaibigan. Ito naman ang naging mitya na matinding galit ng bagong kasintahan ni Joel na si Francesca Orellana. Noong unang bahagi ng January 2017, direktang pinagbantaan ni Francesca si Fernanda. Nasasaktan ito kung hindi lalayo kay Joel. Sinuri ng pulisya kung tinupad ba ni Francesca ang bantang ito. Ngunit sa huli, tulad ng mga naunang teorya, kulang ang ebidensya upang mapatunayan ito. Sa desperasyong makahanap ng ebidensya, nagsagawa ng raid o pagkagalugad ang pulisya ng investigasyon or PDI sa bahay ng ina ni Fernanda at sa mismong tirahan ni Luis. Sa bahay ni Luis, may nadiskubre ang mga otoridad na naging sanhi ng hinala. Isang pader na may lihim na espasyo sa likod na kasya ang isang tao. Gayunpaman, matapos ang masusing forensic testing,
walang nakitang bakas na naroon o itinago doon ang labi ni Fernanda. Habang mainit ang investigasyon noong November 12, 2018, nag-post si Luis ng isang misteryoso at nakalilitong mensahe sa kanyang Facebook na kung isasalin sa Tagalog ay, "All out na tayo, bagong buhay, bagong simula, kasama ang aking pamilya, mahal na mahal ko kayo. Panahon na para baguhin ang takbo ng isip at piliin ang mas malusog na pag-iisip. Maraming salamat sa aking pamilya sa walang sawang suporta at pagmamahal. Malapit na ang mga bagong proyekto at panibagong yugto ng aking buhay. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa patuloy niyang pagkapay, sa hindi pagbitaw sa aking kamay at sa paglayo sa akin sa mga taong nagdudulot ng negatibong impluwensya." Kasabay nito, inanunsyo ni Luis na iiwan na niya ang Chile upang manirahan sa Espanya. Giit niya pagod na siya sa pag-atake at pagdududa ng publiko na siya ang pumasnang sa kanyang kasintahan. Nang muling balikan ng mga eksperto ang pagsusuri sa lahat ng security cameras sa mga katabing establishmento, may napansin silang mahalagang detalye. Sa pinakahuling camera na nakasasakop sa Laima Street, hindi na nakitang dumaan pa si Fernanda. Ibig sabihin, hindi siya nakalayo. Nawala siya ilang metro lamang mula sa kanyang sariling tahanan. Kasabay ng pag-aanalisang ito, isang bagong impormasyon ang natanggap ng mga otoridad. Ayon sa mga ulat, ang huling lugar kung saan posibleng nagtungo si Fernanda ay ang tapat ng isang malaking bodega sa kanilang kalsada. Isang bodega kung saan nagtatrabaho ang isa sa mga itinuturing niyang malapit na kaibigan at kapitbahay. Ito ay si Felipe Rojas. Nang kumatok ang mga otoridad sa pinto ni Felipe upang magtanong, doon na magsisimula magbago ang takbo ng buong kaso. Nang harapin ng mga pulisya si Felipe upang kunin ang kanyang pahayag, naging kalmado at kooperatibo ang lalaki. Inamin niyang inimbitahan nga niya si Fernanda na magtungo sa bodega noong hapon ng February 10 upang magkwentuhan ng kaunti. Gayunpaman, mariin niyang sinabi na hindi sumipot ang dalaga. Upang patunayan ang kanyang kwento, ipinakita pa ni Felipe sa mga pulis ang huling mensahe na ipinadala niya kay Fernanda na naglalaman ng, "Hinintay kita ng ilang sandali pero hindi ka dumating." Ayon pa kay Felipe, nang mapansin niyang walang dumating, lumabas na lamang siya ng bahay upang bumili ng rolling papers para sa kanyang MJ. Dahil buong gabi raw siyang gumamit ng bawal na dahon, sinabi niyang hindi na niya matandaan ang iba pang detalye noong gabing iyon. Ipinahayag ni Felipe na halos 10 taon na niyang kilala si Fernanda mula nang lumipat siya sa komunidad ng Conchali. Bagamat nagkaroon ng panahon na hindi sila nagkausap, kamakailan lamang ay muli silang naging malapit na magkaibigan. Sa huli, nakiusap si Felipe sa mga otoridad na irespeto ang kanyang pribadong buhay dahil natatakot siyang matanggal sa trabaho sa bodega, kung saan ang tungkulin lang naman niya ay magpakain at mag-alaga ng mga aso. Walang pag-aalinlangang pinahintulutan ni Felipe ang mga pulis na papasukin at siyasatin ang bodega. Ngunit matapos ang pagkagalugad, walang anumang kahinahinalang bagay o bakas ni Fernanda ang natuklasan. Sa puntong ito, blanko pa rin ang lahat. Ang mas masakit para sa pamilya, lumipas na ang mga buwan na dapat ay nanganak na si Fernanda. Ngunit wala pa ring senyales kung nasaan na mag-ina. Upang mas maunawaan ang takbo ng buhay ng dalaga, at makahanap ng iba pang motibo, minabuti ng mga investigador na balikan ang kanyang kasaysayan. Si Fernanda Damaris Maciel Correa ay sinilang noong May 9, 1996 sa komunidad ng Independensya sa Santiago, Chile. Siya ang bunga ng pagmamahala ni na Paula Correa at Angelo Maciel. Subalit sa edad ng 3 taon, nagpasya ang kanyang mga magulang na maghiwalay. Ang pagkawala ng isang ama sa kanyang tabi ay nag-iwan ng malalim na sugat sa emosyon ng bata. Bagamat binibisita naman siya ng kanyang ama paminsan-minsan, ang kakulangan ng gabay ng isang tatay ang naging mitya sa kanyang mga suliranin sa paaralan. Mula sa pagiging isang mag-aaral na walang gana sa klase, biglang bumagsak ang kanyang mga marka. Sa edad na 11, naging agresibo si Fernanda at madalas makipag-away sa kanyang mga kaklase. Dahil sa desperasyon ng kanyang ina na maayos ang pag-uugali ng anak, humingi ng tulong si Paula sa paaralan. Inilipat si Fernanda sa isang sentro na pinatatakbo ng Sename, isang ahensya sa Chile na naglalayong ituwid at muling ihalubilo sa lipunan
ang mga kabataan na may mabibigat na suliranin sa pag-uugali o lumabag sa batas, katulad ito ng DSWD sa Pilipinas. Ngunit para kay Fernanda, ang therapy na ito ay nagbunga ng kapaligtaran. Sa halip na bumuti, tila mas lumala ang kanyang sitwasyon dahil nakasama niya ang iba pang mga kabataang may mas matinding bisyo at problema. Ayon kay Paula, madalas hintayin ni Fernanda na makatulog ang buong pamilya bago palihim na lumabas ng bahay upang sumama sa mga barkadang may masasamang bisyo. Kalauna, naging madalas na ang kanyang paglabas. May mga gabing hinahatid pa siya ng mga otoridad pauwi matapos matagpo ang paggalagala sa kalsada. Dahil sa madalas sa pagliban at kawalan ng pokus sa pag-aaral, bumagsak si Fernanda sa 8th grado. Inirekomenda ng kanyang mga guro na ipasok siya sa PEK, isang recreational center para sa mga kabataan, upang maging productive ang kanyang oras habang nagtatrabaho ang kanyang ina. Ngunit hindi ito natuloy. Noong June 2, 2012, hinarap ni Fernanda ang itinuturing niyang pinakamahirap na dagok sa kanyang buhay. Ang kanyang ama na si Angelo ay bigla ang pumanaw sa ospital ng San Jose sanhi ng isang cardiovascular accident o stroke. Ang trahedyang ito ay lubhang nag-iwan ng lamat sa kanyang pagkatao na naging dahilan upang ipatato niya ang pangalan ng ama sa isa sa kanyang mga daliri bilang tanda ng walang hanggang pag-alala. Ang matinding sakit na ito ang nagpatigas sa karakter ni Fernanda. Sa kanyang paglaki, pitpit niya ang isang matapang at palaban na aspeto ng pagkatao na madalas niyang maipamala sa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa kanyang mga suliranin sa regular na paaralan, natapos ni Fernanda ang kanyang pag-aaral sa isang pribadong eskwelahan para sa mga matatanda or adult school. Pagkatapos ng edukasyong sekundarya, nagsimula siyang magtrabaho bilang hostess o barwoman. Dito niya nakilala ang mga taong tinatawag ng kanyang ina na masasamang impluwensya. Ang ugnayan niya sa kanyang pamilya ay naging mas masalimuot. Ang bawat paalala ay madalas magbunga ng pagtatalo. Tuwing aalis si Fernanda, palaging nakatitig si Paula sa bintana upang tignan kung sino ang sumusundo sa anak. Dala ng takot na baka mapahamak ito. Isang taon bago siya mawala, nakilala niya si Luis, isang 36 years old na tsuper. Sa tingin ni Paula, tila hinahanap ni Fernanda kay Luis ang nawawalang figura ng isang ama dahil sa agwat ng kanilang edad. Bagamat may mga matitinding selos at away tulad ng paggasgas sa taxi ni Luis, nanatili ang kanilang plano na magsama. Lalo na nang pumasok si Fernanda sa isang bagong trabaho sa Johnny Rockets sa paliparan ng Santiago noong September 2017. Nang malaman ng kumpanya na siya ay buntis, sinubukan siyang tanggalin sa trabaho, ngunit lumaban si Fernanda. Dinala niya ang kaso sa tanggapan ng inspeksyon sa paggawa at siya ay nanalo. Obligado ang kumpanya na panatilihin siya sa trabaho hanggang sa makapanganak. Tila maayos na sana ang takbo ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang huling mga araw ay nabalutan ng katahimikan. Mahigit 1 taon at kalahati ang lumipas na walang malinaw na kasagutan sa pagkawala ni Fernanda. Ngunit noong hapon noong June 24, 2019, nagbago ang lahat. Dumating ang mga pulis at ang Serbisyo Medico-Legal or SML sa bodegang malapit sa bahay ni Fernanda. Ang parehong lugar na ilang beses nang ginalugad ng mga investigador sa nakalipas na mga buwan. Ilang minuto matapos simulan ang bagong pagkakalugad, isang balita ang yumanig sa buong Chile. Natagpuan na ang labi ni Fernanda. Ngunit paano nga ba nahanap ng mga otoridad si Fernanda? Ayon sa mga ulat, ang mga otoridad ay nakatanggap ng isang napakahalagang testimonya mula sa dating kasintahan ni Felipe Rojas. Sa tindi ng kinalaman ng budhi, pinagtapat sa kanya ni Felipe ang karumaldumal na krimeng kanyang ginawa at ang babae na mismo ang nagturo sa mga pulis kung saan eksaktong itinatago ang biktima. Upang marating ang labi ng dalaga, kinakailangan magukay ng mga eksperto sa 7 magkakaibang bahagi ng butega sa lalim na 70 cm, malapit sa isang pader na nagahati sa katabing ari-arian. Dito natagpuan ang isang lihim na libingan. Ang paraan ng pagtatago sa krimen ay detalyado at tusok. Siya ay naka-fetal position, bitbit pa rin sa kanyang sinapupunan ang 7 months na si Josefa. Ang labi ay nabalutan ng makapal na layer ng apog
na sinundan ng isang selyo ng semento at tinakpan ng mga malalaking tipak ng labi ng mga guho o semento. Dahil sa kemikal na reaksyon ng apog, ang labi ay natagpuan sa isang estado ng mummification. Dahil si Fernanda ay may kaliitan na may taas lamang na 1.44 meters, hindi kinailangan ni Felipe na gumawa ng isang malaking hukay upang itago ang kanyang ginawang karahasan. Mula sa sandaling iyon, si Felipe ang naging nag-iisang opisyal na akusado at agad na dinakip ng mga otoridad. Bago ang araw na ito, ilang beses nang sumailalim si Felipe sa mga interogasyon bilang testigo at kaibigan ng pamilya. Palagi siyang nakikiramay at sumasama sa mga panawagan ng paghahanap habang alam niya kung nasaan ang labi. Gayunpaman, ang kanyang mga naunang pahayag ay puno ng mga contradiction na hindi nakaligtas sa radar ng mga detective. Ang isa sa pinakamatibay na ebidensyang hawak ng mga investigador ay ang mga kuha ng security camera. Sa video, malinaw na makikita si Fernanda na tumatawid sa kalsada at diretsong pumasok sa mismong pinto ng bodega noong hapon ng February 10, 2018. Ngunit hindi na kailanman nakitang lumabas pa ng buhay. Sa pagkakadakip kay Felipe, nagsimula ang mahabang laban para sa hustisya. Bagamat iginiit ng depensa na walang direktang kuha ng security camera na nagpapakitang pumasok si Fernanda sa loob ng bodega, ang mga piraso ng ebidensyang nakalap ng mga otoridad ay unti-unting pumuno sa mga patlang. Sa parehong video, kitang-kita ang paglabas ng mga aso sa bakuran nang buksan ni Felipe ang rehas. Isang malakas na indikasyon na may pumasok na tao sa sandaling iyon. Bukod dito, nakadiskubre ang mga forensic expert ng isang malinaw na bakas ng sapato sa semento na nakatakip sa hukay. Ang pattern ng swelas ay tugmang-tugma sa sapatos sa pagmamay-ari ni Felipe. Upang tuluyang madiin ang suspect, na-recover ng pulisya ang isa pang footage kung saan makikita si Felipe na sumasakay sa kanyang bisikleta habang may dalang mga sako ng semento at apog. Ang visual na ebidensyang ito ay sinuportahan pa ng isang opisyal na resibo mula sa isang lokal na hardware store. Ayon sa dokumento, binili ni Felipe ang mga materyales noong February 12, 2018, eksaktong 9:21 ng umaga, 2 araw matapos mawala ang dalaga. 3 araw matapos siyang arestuhin, humarap si Felipe sa pagdinig ng kanyang kaso. Dito opisyal na inilahad ng piskalya kanilang teorya. Tinalian umano niya ang mga kamay ni Fernanda gamit ang isang peraso ng tela, saka ito hinawakan sa leeg sa loob ng bodega, bago ibinaon at tinakpan ang pinaglibingan dito. Habang inutusan ng hukuma na manatili si Felipe sa kulungan habang dinidinig ang kaso, pinili niyang manahimik. Sa loob ng maraming buwan, wala siyang inilabas na pahayag, habang iginiit ng kanyang mga abogado na hindi matiyak ang eksaktong araw ng pagkasawi ni Fernanda. Ngunit ang pader ng pananahimik ay tuluyang nag-iba noong December 20, 2020. Nang isagawa ang opisyal na reconstruction ng mga pangyayari, batay na rin sa naging pag-amin ni Felipe. Ayon sa mismong testimonya ni Felipe, nagsimula ang lahat noong hapon ng February 10, 2018. Nagkausap sila ni Fernanda sa WhatsApp at nagkasundong magkita sa bodega upang gumamit ng MJ. Dahil ang bahay ng dalaga ay may 80 meters lamang ang agwat sa bodega, mabilis na nakarating si Fernanda pagkalipas ng alas 5:30 ng hapon. Pagkapasok sa unang silid na nagsisilbing sala o living room, umupo si Fernanda sa ilang nakasalansang sako habang si Felipe naman ay pumwesto sa kanyang tapat. Maayos ang kanilang kwentuhan tungkol sa mga karaniwang kaibigan. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, palihim na kinuha ni Felipe ang kanyang cellphone at pinikturan ang mga binti ni Fernanda na nooy nakasuot ng maikling damit. Ayon kay Felipe, ang larawang iyon ang nag-trigger ng isang biglaan at madilim na obsesyon sa kanyang isip. Na magpaalam si Fernanda na kailangan na niyang umalis, binalot na matinding desperasyon si Felipe. Sa kanyang salaysay, tila nagdilim ang kanyang paningin. Dito, bigla niyang inatake si Fernanda sa leeg at hinila patungo sa mas madilim na bahagi ng bodega. Ginamit niya ang kanyang braso upang hawakan ang leeg ng dalaga hanggang sa mawalan ito ng malay. Na makitang walang laban at tila wala na ang biktima, sa halip na humingi ng tulong ay sinamantala pa niya ang pagkakataon upang pagsamantalahan ang walang laban na si Fernanda.
Matapos ang karumaldumal na tagpo, tinulian niya ang labi gamit ang mga tela at ipinasok sa mga sako. Dinala niya ito sa dulo ng bodega kung saan may nakahanda ng hukay na may lalim na 70 centimeters na ayon sa kanya ay hinukay niya noon para sa mga basura. Doon niya inilibing ang dalaga at tinakpan ng lupa. Upang hindi maginala ang pamilya, matapos niyang tabunan ng lupa ang labi ni Fernanda, naglakad si Felipe patungo sa bahay ng biktima, umakyat siya sa bakod ng pamilya Michelle at nagsimulang tawagin ang pangalan ng dalaga na tila ba hinahanap din ito. Lumabas ang ina ni Fernanda at sinabing wala ang kanyang anak dahil umalis ito sandali. Ang malamig at kalkuladong pagkilos na ito ni Felipe ay ginawa niya sa iisang intensyon lamang. Ang ilihis ang anumang hinala sa kanya at magpanggap na isang nag-aalalang kaibigan na walang kinalaman sa nagaganap na trahedya. Upang tuluyang mapagtakpan ang kanyang bakas at kumita pa mula sa krimen, kinuha ni Felipe ang cellphone ni Fernanda pagkatapos ang pagpaslang. Pinormat niya ang device upang burahin ang lahat ng laman nito at sinubukang ibenta sa ilang kakilalang tsuper. Nang walang kumagat, dinala niya ito sa tanyag na tiyangge. Nang madakip si Felipe, isa sa mga tsuper na inalukan niya ng cellphone ang agad na nakakilala sa gamit ni Fernanda. Hindi ito nag-atubili na lumapit sa mga otoridad upang isalaysay ang tangkang pagbibenta ng sospek na naging isang matibay na ebidensya kay Felipe. Sa pamamagitan ng masusing digital forensic tracking ng mga pulis, nagawa nilang buuin ang bawat minuto ng nakakapangilabot na hapon ng February 10, 2018. 5:15 p.m., dalawang kamera ang nakakuha kay Felipe na nakabisikleta sa hilagang bahagi ng Laima Street. 5:17 p.m., dumating si Felipe sa tapat ng bodega sa Laima 1635. 5:29 p.m., lumabas si Fernanda sa kanyang bahay sa Puntiagudo Street patungong Laima. 5:33 p.m., nawala sa anggulo ng kamera si Fernanda dahil sa mga puno. Ngunit sa eksaktong minutong ito, nakunan ang pag-atungal at paglabas ng mga aso mula sa rehas ng bodega. Ito ang patunay na pumasok ang dalaga sa ari-arian. 5:33 p.m. hanggang 7:31 p.m. sa loob ng halos 2 oras na ito, isinagawa ang karumaldumal na krimen. 7:31 p.m. nakunan si Felipe na lumabas ng bodega sakay ng kanyang bisikleta patungo sa kanyang bahay, nakatabi lamang ng bahay ng kanyang biktima. Bagamat sinabi ni Felipe sa kanyang pag-amin na braso ang ginamit niya, sinabi sa official autopsy na ang sanhi ng pagkasawi ni Fernanda ay ang pagdiin sa leeg gamit ang isang PC. May ilang pribadong eksperto na may ibang pananaw at nagsabing posibleng nasawi siya dahil sa pagtatakip ng tela o unan sa kanyang muka. Gayunpaman, iisa ang kanilang naging konklusyon. Marakas ang naging pagkasawi ni Fernanda. Ang pag-usan ng kaso ay nakaranas sa matitinding pagkaantala, kabilang ang pagbibitiw ng abogada ni Felipe noong May 2022. Nanatili siya sa loob ng Penal Santiago 1 sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay habang hinihintay ang pinal na pagsubok ng batas. Patapos ang mahabang paglilitis, ibinaba ng korte sa Chile ang pinal na hatol sa kaso. Napatunayang nagkasala si Felipe sa pagpaslang kay Fernanda. Bawal na pagpaslang sa dinadalang anak at pagnanakaw. Dahil dito hinatulan siya ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Chile. Habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 40 years sa bilangguan bago siya maaring mag-apply para sa parol. Para sa pamilya ni Fernanda, partikular para sa kanyang ina na si Paula, ang hatol na ito ang nagwakas na mahabang taon ng pag-iyak, paghahanap at pakikipaglaban sa sistema. Hindi na maibalik ng hustisya ang buhay ni Fernanda at ng anak niyang si Josefa, ngunit tiniyak nito ang salarin ay hindi na muling makakalabas pa ng piitan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!